Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan. Iligtas niya sa atin, sa aming sarili, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piking. Hilingin natin ang panalangin sa habang ginugunita si San Vicente de Paul. Alalahanin din natin na tayo tinatawag ng Panginoon upang lagi natin siyang makilala, tanggapin at sumunod sa kanyang kalooban. Humingi tayo ngayon ng tulong at awa sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kami pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao, inangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
purihin ng poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya tao lamang na yung pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papupurihan, siya ang aking sanggalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nanalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Tatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin nga pong ebanghelyo ngayon, si Jesus ang Mesiyas ng Diyos. Ito ang isinagot ni Pedro nang itanong ni Jesus ang katanungang, "Sino raw ako?" Ayon sa mga tao, at kayo naman, ano ang sasabi ninyo? Sino ako? So mga kapanalig, alam nating lahat na ang malaman natin at makilala natin si Jesus bilang Mesiyas, ang pananampalataya at pananalig na meron si Pedro, ang mga alagad niya, at kahit tayo ngayon, lahat ng ito ay biyaya. Ito ay grasya ng Diyos. Yung tayo ay magtiwala at manalig, grasya ng Panginoon iyon. Subalit, sa atin ding ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na siya'y magbabata ng maraming hirap, itatakwil, pawapatay, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Again, biyaya pa rin na tayo nanalig dito. At biyaya na nanalig tayo na ito'y magaganap din sa atin. But you see, on the part of Jesus Christ, He is worthy enough because He is God, He is the Messiah, at talagang magagawa niyang ialay ang kanyang buhay upang iligtas tayo. Magagawa niyang iligtas tayo sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. At magagawa niya na sa ikatlong araw muling mabuhay. At hindi lang siya ang muling mabuhay, kundi upang tayo bigyan ng panibagong buhay na makalangit. And God can do all these things. Sa ating ebanghelyo ngayon ay nanduroon yung katotohanan na yon, na siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ay mag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. But the question ay tayo. Kung wala yung biyaya ng Diyos, kaya natin? Kung wala yung biyaya ng Diyos, mananalig ba ako ng buo? Magagawa ko ba na ialay din ang aking buhay? That is the question. Minsan, merong akong kaibigan na sinabi sa akin na, "Father, ipag-pray niyo po ako." Abay, bakit? Kasi po, meron po akong
nobyo na. O ngayon, Father, 5 years po ako naghintay, 5 years ko pong pinagdasal na dumating yung nobyo ko na ito't makilala ko siya. Sure ka na bang siya yung nobyo mo na gusto mong makasama habang buhay? Father, bakit naman hindi? Napakabait, napakasipag, napaka-understanding. Tapos, andun yung pagmamahal niya sa akin, sobra-sobra, inaalagaan ako. Father, may hahanapin pa ba kayong iba? Kung andoroon na lahat? Oo naman, sabi ko, oo naman, okay na yan. E di congrats, sabi kong ganoon. E di sabihin mo na sa akin kung kailan kayo kakasal. Lumipas ang ilang buwan, taon, 2 taon, 3 taon, hindi pa siya nagpapakasal. Isang araw, tinanong ko siya, magkasama kami. Sabi ko sa kanya, akala ko ba natagpuan mo na yung nobyong hinahanap mo sa buong buhay mo? Sabi mo, bait, understanding, mahal-mahal ka, inaalagaan ka. Opo. Kayo pa rin ba? Opo. Hindi ka pa inaaya magpakasal? Inaya na po ako. Ayun naman pala eh. Anong problema mo? Kasi po, Father, on his part, willing po siyang pakasalan ako. Loving, caring. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng mga ginakatangian sa kanya na eh. Ang problema po, Father, ako. Bakit anong problema mo? Father, hindi pa po ako handa magpakasal. Nakikita ko pong masyado pa po akong immature sa aming relationship. Parang laging ako ang pinagbibigyan, parang palaging kinakailangan siya ang mag-effort. Father, natatakot po ako na kapag kami nagpakasal, hindi kami match. Hindi dahil sa mas lamang siya sa akin, kundi yung katotohanan na parang ang baba-baba po ng aking pagkatao compared sa kanya. Father, kung hindi ko po kayang ibigay ng buo ang aking sarili, magpapakasal po ba ako? Ayun ang sabi niya. Kung hindi ko ba kayang ibigay ng buo ang aking sarili, magpapakasal ba ako? Alam po ninyo sa atin pong ebanghelyo ngayon, nang tanungin ni Jesus kung sino siya sa kanyang mga alagad, sumagot sila. Pero the reality of kaya ba nila yung gagawin ng Panginoon? Kaya ba nilang tanggapin? Kaya ba nilang unawain? Kaya ba nilang sundan yung ginawa ng Panginoon? Doon sila nagkaroon ng, teka muna, Lord, hindi kami sure. Alam nating lahat that there was a time na naduwag sila nang si Jesus ay dakpin. We all know the fact na kahit si Simon dumating siya sa point na kailangan niya ipagkaila ang Panginoong Hesukristo. There was even a time na kinakailangan niyang matakot at maduwag na tumungo kung saan siya dapat tumungo at ipahayag ang mabuting balita. There were times in their lives na they felt na hindi sila worthy. Kapanalig, don't jump kung hindi mo kaya. Don't say yes kung hindi mo magagawa. Huwag mong sabihin, opo, pero hindi mo naman pala kakayanin. Mga kapanalig, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo. Kilala na natin ang Panginoong Hesukristo. At kung kilala mo na ang Panginoong Hesukristo, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Pero ginagawa mo ba? Bilang mabuting Kristiyano, nagpapatawad ka ba? Nagiging charitable ka ba sa mga nangangailangan? Nilalawakan ba ang pangunawa mo, ang pasensya mo, ang respeto mo sa iyong kapwa? O inuunawa ang kanyang mga kahinaan? Kapanalig, sa pagmamahal, kinakailangan handa mo siyang tanggapin at handa mo gawing lumundag para sa Kanya. Handa kang ialay ang iyong sarili para sa Kanya. Amen.
At mga kapanalig, humingi tayo ng tulong at awa sa Diyos na mapagmahal ang pananampalataya natin kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang siya nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ate itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at reliyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nauna na sa atin na lisanin ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan kasama ni San Pedro. Nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente, matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Vicente ay pinarangalan sa pamumuhay ng totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayan mong dito ay nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa ay napuno, iyong kaluwalhatian, Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biyaheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At bilang isang bayan ng Diyos at tinipos sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
Hiniling namin kabiadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, hawak ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, hawak ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Vicente de Paul. Ipinagdarangal naming San Vicente, mapagmahal na lingkod ng mga mahihirap at kapuspalad, sa panahon ng iyong pamamalagi sa lupa, minsan ay hindi binigo ang sinumang nangangailangan ng iyong tulong. Lumalapit kami sa iyo sa panahon ng aming pangangailangan. Naniniwala at umaasang hindi mo kami bibiguin. Ihingi mo po sa Panginoon ng kasaganahan ang mga mahihirap, kagalingan sa may karamdaman, kapanatagan sa may mabigat na dalahin sa kalooban, pangangalaga sa mga napabayaan, pagbubukas palad ng mga nananagana, katarungan mula sa mga may kapangyarihan, pagbabalik loob ng mga naliligaw ng landas, tibay ng loob para sa kaparian, katapatan sa simbahan, kapayapaan sa lahat ng bansa, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapaligiran at pagliligtas para sa lahat. Nawa ang apoy ng pag-ibig ni Kristo na pinag-alab ng banal na Espiritu sa iyong busilak na puso ay magsilbing ningas na gagabay at magpapatatag sa aming ugnayan sa Diyos at kapwa. Turuan mo kami, o banal na lingkod ng mga mahihirap, na nagmamahal at nagpapahalaga sa bawat isa sa presensya ni Jesus.
naway madama ng lahat ang bunga ng iyong mahabaging pamamagitan sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at buhay. Hanggang sa pagdatal ng panahong mapabilang kami sa kaharian ng Diyos na wala ng pagtutunggali, hinanakit at kalungkutan, sa halip ay pawang kaligayahan, walang hanggan. Amen. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, mayroon po tayong Misa Triduum na nagsimula po noong September 25, 2024, araw ng Miyerkules, para sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz sa September 28, araw ng Sabado. Inaaniyahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131-137. Or mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Isos Dio, et apremunos tilia, Darabo per auxilium, unit vino et Domino, sit sempiter la gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento,
Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo prestitisti eis, Omne declamentum mense habente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa